Good morning po muli sa ating lahat. Tayo po ay muli ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos at pag-aaralan po natin ang Romans chapter 8. No? Romans chapter 8 is the believer's foundation of confidence of being a child of God. No? Ang Romans chapter 8 daw po ay pundasyon po ito ng mga mananampalataya sa kanilang pananampalataya, na bigyan tayo ng confidence. No? Ibig sabihin ng confidence ay sa malalim na salin niyan ay uh, lubos na pagtitiwala na tayo ay anak ng Diyos, mga anak ng Diyos. No? Yun po ay ang Romans chapter 8 ay ini-address po sa mga mananampalataya upang magkaroon sila ng pundasyon at confidence po, no? Lubos na pagtitiwala sa pagiging anak tayo ng Diyos. Okay, no? Ang Romans chapter 8, ang pinaka-familiar verses po diyan ay yung verse 35, no? 35 hanggang 39. Pero babasahin natin po yung verse 35. Sabi po rito, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? As it, sabi niya, verse 36, as is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conqueror through him that loved us. No? For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height or depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. So, malinaw po na ang Romans chapter 8, ito raw po ay, it is not a doctrine, ano? It is a reality. If we are in Christ, there is therefore no condemnation if we are in Christ, no? Kapag tayo, ang Romans chapter 8 po ay hindi po ito doktrina o pangunahing aralin para sa mga Kristiyano. Ito po ay katotohanan, no, realidad, na tayo ay mga tinawag ng Diyos upang maging kanyang mga anak. Malinaw po yan, no? Ulitin ko po, no? Romans chapter 8, this is my favorite chapter in the whole Bible. Kasi dito po pinakikita na napakalinaw po na ang mga anak ng Diyos ay talagang minamahal ng kanyang ng ating minamahal ho tayo ng ating Diyos sa langit. Kung kaya nakakaranas po tayo ng kapanganakan na magmuli, yung born again. I repeat po, Romans chapter 8 is not a doctrine. It is a reality. If we are in Christ, there is therefore no condemnation if we are in Christ. Bakit siya realidad? Bakit katotohanan? Bakit hindi ito doktrina, tinatayuan? Ibig sabihin doktrina, tayong mga aral, no? Pero sabi ko sa inyo, ang Romans chapter 8 is not a doctrine, ano? Kasi kapag ikaw ay na kay Kristo, wala ka na sa kahatulan. Karanasang realidad yun. Hindi yung doktrina o yung saligang aral. Hindi. Realidad na naganap sa isang tao
na siya ay kumilala sa Diyos. That's why, sabi ko po sa inyo, Romans chapter 8, lalo na yung verse 1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. So, realidad po yun. Katotohanang naganap sa isang tao at kumilala siya sa Diyos dahil sa habag at biyaya ng Diyos. Naganap po iyon. Romans chapter 8 is the foundation of security, the assurance of freedom from the law of sins, no more condemnation. Romans chapter 8 daw po ay isa siyang pundasyon at kasiguruhan at katiyakan ng pagpapalaya mula sa kautusan ng mga kasalanan. No more condemnation. Tama po, ano ho? Kasi kaya may kasalanan, may kautusan. Pag inalis mo yung kautusan, walang kasalanan. Sa panahon ni Moses, no, ibinigay ang 5 laws of Moses, no? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Doon ibinigay ang law. But grace given to Moses, but grace given to Paul, at nakarating po sa atin ang biyaya ng Diyos. Bakit grace, hindi law? Kasi nga, it is finished na eh. Tetelestai. Ibig sabihin, tinapos na ni Kristo sa cross ng Kalbaryo ang lahat. No? Everything. Para lamang maligtas tayo. Tinapos niya na. Once and for all. Tinapos niya. Kaya sabi ni Kristo, siya yung katuparan ng kautusan. Hindi siya napunta sa lupa, sa daigdig para wasakin ang kautusan. Bagkusto pa rin ito. Wala hong nakatupad sa kautusan. Lahat po fail. Lahat po bagsak. Kaya nga si Kristo na ho ang namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating lahat. Once and for all. No? Kaya nga sabi ho ng Biblia, no, Hebrews chapter 9, for without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Si Kristo yung nagbubuo ng dugo para sa lahat. Kaya nga kung walang pagbubuo ng dugo, walang kaligtasang magaganap. At ginawa na ho yun ni Kristo, nagbubuo siya ng dugo sa krus ng Kalbaryo para ho sa atin at magkaroon tayo ng kaligtasan. Siya na ho yung tumupad sa mga batas na hindi kayang gawin at sundin ng tao. Kasi when we follow the rules of the law, we always what? Babagsak ho tayo lagi. Kasi nasa laman ho tayo Hindi ho natin kayang tumupad sa law because of our depravity. Naintindihan po natin yan. I repeat, Romans chapter 8 is the foundation of security, the assurance of freedom from the law of sins, no more condemnation. Verse 1 ng chapter 8. Ang ilustrasyon po dyan ay, kung alam po ninyo yung kwento ng babaeng umiigib sa wells, no, sa balon. Isang Samaritana na nakita po ni Jesus na nakaupo at umiigib. Sabi niya, the woman in the wells go and sin no more. Sabi niya, kilala ni Jesus, hindi pa nagkikwento yung babae. Alam na ni Kristo Jesus yung nangyayari sa babae. Sabi ng babae, ako po ay meron 5 asawa. Sabi niya. No? Sabi ni Pablo, sabi ho ni Jesus Christ, alam niya na 5 yung kanyang asawa. Anong sabi ni Kristo? Umayo ka at wala ng kasalanan. No, sabi niya sa English version niyan ay, the woman in the wells, go. Umayo ka. And sin, no more. Go. Umalis ka na. Umayo ka na. Wala ka ng kasalanan. Pinatawad ho siya. Kasi
na-realize nung woman na itong kausap niya ay ang mismong Messiah. Di ba? Kasi ang mga Samaritano at ang mga Hudyo, hindi ho yan nag-uusap. Pero kinausap po siya ni Jesus. No? Sabi ni Jesus, humingi siya ng tubig na maiinom. Pero sabi nung Samaritano, hindi mo mag-usap ang mga Hudyo. At Samaritano, kayo po ay Hudyo. Sabi ng babaeng Samaritano kay Jesus. Kung alam mo lang kung sino ako, sabi ni Jesus, kayo ang hihingi ng tubig sa akin para makainom kayo. Yun ang naintindi, yun po ay napakagandang ilustrasyon, ano? Sabi niya sa woman, doon sa wells, go and sin no more. Pinatawad ho siya, wala na siyang kasalanan. Dinala na siya bagkos, winalis ang kasalanan. Yung pong tinatawag na the law of sin is no longer rule in us. No? We have freedom from sin. I repeat, the law of sin is no longer rule in us. We have freedom from sin. Why? Kasi from the very beginning, yung tao po, yung lahi ng tao has no faith in God. Wala talaga siyang pananampalataya sa Diyos. Wala siyang kinikilalang Diyos because of her depravity. Dahil nakita ng Diyos yung depravity ng tao, nating mga tao, ay ibinigay niya yung kanyang salita. Sabi ho ng Jude chapter 1 verse 3. Minsan lang ipinagkaloob ang pananampalataya sa inyo. Ipaglaban nyo ito. Ibig sabihin, yung pananampalataya ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa Jude 1, chapter 1 verse 3. Wala ho tayong pananampalataya. Pinagkalooban lamang tayo ng pananampalataya. Yun po ang nangyari. Kaya ho tayo ngayon ay nakakasampalataya sa Diyos. Anong paraan para maligtas, makakilala sa Diyos, at maranasan yung kanyang biyaya at awa at habag? Ang dapat po nating maintindihan, just believe in covenant. Ano ba yung covenant? Kasi sa Matthew chapter 26, verses 26 hanggang 29, mapapansin nyo roon na ang God the Father, si Jesus, at ang Banal na Espiritu ay nag-uusap na pala, may covenant. Kaya nga ang sino'y sasampalataya kay Kristo sa natapos na gawain niya sa krus ng Kalbaryo ay maliligtas. Kaya sa communion nagalap po ito sa communion Sabi niya, drink this cup. This is my body. No? Sabihin, yung dugo ni Kristo ang naging covenant, no? Mamamatay siya sa krus ng Kalbaryo, at sino mang sa kanya isasampalataya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa langit pa lang, nag-usap na sila, bababa ang Kristo, at sino mang sa kanya isasampalataya, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano ka sasampalataya kung wala kang pananampalataya? In the beginning, walang pananampalataya ang tao. God imputed the faith in us. Nung nilagyan tayo ng pananampalataya sa Diyos. Kaya nga ako nagtataka nga wala naman akong kamuwangan sa Biblia. Isa ho akong sugarol, dasenggo, at kung ano pang ginagawa sa buhay. Pero bigla naintindihan ko ang salita ng Diyos. Naunawaan ko at nangangaral na nga po, nagtuturo na. Ano bang kamuwangan ko rito? Ako po ay isang marumi at makasalanan. Okay, balikan natin yung ating aralin, no? Just believe in covenant. Yung covenant, yung God the Father, si Jesus, at ang Holy Spirit ay nag-usap-usap sila na ang Kristo mamamatay sa krus ng Kalbaryo. Sino mang sa kanya pa sasampalataya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Paano ka sasampalataya? Bibigyan ka ng pananampalataya mula sa Diyos. Yung Jude chapter 1 verse 3. God imputed the faith
in us, no? Nagaling sa kanya yung pananampalataya, binigyan lamang po tayo. Romans 8 verse 28, tinapos na lahat ni Kristo. Anong sabi diyan ng verse 28? Atin pong basahin sa Tagalog po, no? Verse 28. Okay. Ito po ang sabi. Sapagkat may sorry. 8:28 po. Alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang tinawag ayon sa Kanyang panukala. Ayon sa Kanyang panukala, ang mga tinawag. Okay. Sa kagustuhan yun ng Diyos, ibig sabihin. Ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti sa atin daw po. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak at sa gayoy naging panganay natin. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanyang pinawalang sala. At ang Kanyang mga pinawalang sala ay ang Kanya namang binigyan ng karangalan. So, ganun po yung naging sitwasyon ng buhay natin sa harapan ng Diyos. Because of His mercy. Because of His grace. No? Nakantan natin ito. Tinawag tayo at pinawalang sala at itinalaga pa. At binigyan pa ng kaluwalhatian. Napakabuti ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, Romans chapter 8 is my favorite chapter in the Bible. Kasi dyan po ay pinapaliwanag po ng mabuti na tayo po ay talagang anak ng Diyos. Ano ho? No one can separate us from the love of God in Christ Jesus through sealing of the Holy Spirit. Sinelyuhan pa niya ito upang wag tayo talagang mawalay. Napakabuti ho ng Diyos. So how we gain faith? Paano natin makukuha ang pananampalataya ng yung sinasabi ng Jude chapter 1 verse 3? Ng pananampalataya ay kaloob ng Diyos. How we gain faith? Ang sagot po ay John chapter 1 verse 12. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Maniwala ka, sumampalataya ka, panampalatayanan mo si Kristo Jesus na meron siyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, namatay siya roon, nabuhay at na magmuli at muling babalik. Sampalatayanan mo ito. Makukuha mo ang pananampalataya upang ikaw ay kumilala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan po yan. No? Ulitin ko po, how we gain faith? Ang sagot po ay John chapter 1 verse 12. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Diba? Yan po yan. Acts 16:31, di ba sabi? Believe in the Lord Jesus Christ, you and your house will be saved. Sampalatayanan mo ito. Ikaw at ang buo mong sambayanan maliligtas. Maniwala ka. Okay. Kaya nga, sabi, ano ibig sabihin ng believe? Yung sumampalataya, maniwala sa tinapos na gawain ni Kristo. Believe means the totality of faith. Ang tawag dyan ay pisteos sa Greek word, no? Ibig sabihin ng pisteos na yan, yung Greek word na yan ay pagsandal sa Diyos ng buong buo. Walang hati. Walang kahati ang Diyos dapat, no, sa atin. Buong buo daw po ang paglalagat ng pagtitiwala kay Kristo Jesus. Kasi ang tao ay wala talagang faith, wala siyang pananampalataya from the very beginning. Depraved nga ho eh. Pero ang Diyos po ay nahabag, naawa, at biniyayaan niya tayo. Binigay nga si Kristo. Okay. Ano ba sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1? Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Okay, no? Ang pananampalataya
ay sa mga bagay na hindi nakikita. Okay, no? Ibig sabihin, ang pananampalataya ay dumarating sa atin at ito ay kaloob ng Diyos. How come na maboborn again ng tao kung wala siyang pananampalataya? Kaya siya nakasampalataya ay pinagkalooban siya ng Diyos. That's why naborn again siya. Therefore, naborn again siya. So, naintindihan po natin. Merong umuudyok na banal na espiritu sa isang tao upang kumilala siya, magsisi siya sa kanyang kasalanan, tanggapin ang Panginoong Hesus at na tagapagligtas ng kanyang buhay, magkakaroon siya ng kaligtasan. Yan po ang ibig sabihin ng faith, pisteo. Pagsandal ng buong buo sa Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Nothing else. Wala na hong iba. Yan lamang po ang requirements to gain the faith imputed by God. So, malinaw po yan. Because God, mercy and grace, He imputed the faith galing mismo sa Diyos. Kanina ko pa po sinasabi, yung Jude chapter 1 verse 3, no? Notice po, sabi ho ng Exodus chapter 19 verse 5 hanggang 13, law of faith is for the Jews sa Old Testament, given to Moses, but grace given to us through Paul. Pamamagitan naman po daw ni Pablo binigay ang biyaya. Ang kautusan ay binigay kay Moses, ang biyaya naman ay binigay kay Pablo para sa atin. Nakasanta na kasulat yun. John chapter 1 verse 17. Basahin po natin maganda sa Tagalog. Ang John chapter 1 verse 17. Ito po ang sabi. Sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moses, ngunit ang pag-ibig at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesus Kristo. So napakalinaw po niyan, no? Ang batas ay ibinigay kay Moses. Kaya wala akong makasusunod sa batas eh. Alam ng Diyos na walang makakasunod eh. Kaya nabuhay ho yung New Testament. Nabuhay po siya. Sa mamamagitan ni Pablo naman ay ibinigay ho sa atin ang biyaya. Notice po, when you are under the law, you are in struggling. You are struggle. Mag-struggle ka talaga. Yun ang sabi ng Romans chapter 7. Romans 7, verse 13 and 17. May struggle talaga. Pasino na yun? Basahin natin. Romans 7, verse 13 hanggang 17. Okay. Wait lamang po, no? Okay. Itong sabi, simulan natin sa verse 12. Ang kautosan ay banal. Ano? At ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Ibig bang sabihin ang mabuting bagay pa ang magdudulot sa akin ng kamatayan? Hindi. Ang kasalanan ang pumatay sa akin sa pamamagitan ng mabuti. Sa pamamagitan ng utos, sa gayon, napatunayan kung gaano kasama ang kasalanan. Okay. Verse 14. Alam natin na espiritual ang kautusan, ngunit ako'y makalaman at alipin ng aking sarili, sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko, bagkus ang mga bagay na kinasusuklaman ko, ang siya kong ginagawa, ginagawa ko ang hindi ko ibig. Sinasang-ayunan ko na mabuti nga ang kautusan, kaya hindi na ako ang may kagagawa niyon, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ibig sabihin, hindi talaga kayang sumunod ng tao sa kautusan dahil merong kasalanang nakatira.
sa ating laman, yung mga sa ating katauhan. Magkalaban yung gusto yung magkalaban yung kautusan, yung salita ng Diyos, yung batas, magkalaban, tsaka yung laman. Paano siya susunod? Yung laman niya. Sabi ni Pablo, hindi na ako ang may kasalanan niyan. Ang may kasalanan niyan ay yung laman na nakatira sa akin. So, kawawa talaga ang tao, no? Kasi aalipinin talaga siya ng kasalanan hanggang sa kanyang kawakasang ng buhay. So, saan siya magigising matapos mamatay? Of course, sa impyerno, sa hell. Kasi hindi siya nakasunod sa kautusan. Dahil doon, nahabag ang Diyos, naawa ang Diyos, ibinigay niya si Kristo. So, nabuhay po ang bagong tipan. Okay. Ano ang function ng grace? What is the function of grace? The function of grace is God's mercy because we are depraved, no? Ang function daw, ang galaw, ang ginawa ng biyaya sa buhay ng tao, nating mga mananampalataya ay binigyan tayo niyang kanyang full mercy. Ano ba yung full mercy? Could you imagine? Ibinigay si Kristo sa krus ng Kalbaryo para mamatay, para lang sa iyo, para lang iligtas ka. Matinding dinanas niya, pinarusahan, pinalipin ng tao, ginawang makasalanan, pinahirapan, pinako sa krus hanggang sa mamatay. Could you imagine? Ganun katindi yung ginawa niya para iligtas lang ang tao. Ito ay sampalatayanan mo, sabi ng Biblia. Pag sinampalatayan mo ito, yung tinapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, maliligtas ka. Yun po yan. And God gave us full mercy. What is full mercy? God gave us eternal life. Sabi ng John chapter 10, verse 27 and 28. God gave us eternal mercy o eternal life. And dinoble pa niya ito. God double eternal security. Yung verse 29, kung inyong babasahin, dinoble pa ito. Sabi dyan ng Romans chapter 8, verse 29, no one can separate us in Christ and God the Father. Yung mag-ama, ang God the Father, si Jesus, sinelyuhan niya. Kasi sino mang sasampalataya kay Kristo, may buhay na walang hanggan. Hindi pa nasayahan ng Diyos. Talagang tinodo-todo niya na. Full, ginawa niya pang full. Anong nangyari? Ginawa niyang full, triple eternal security. Ano ito? Ephesians chapter 1 verse 13. This is sealed of eternal security. Sinelyuhan niya yung ating pagiging ligtas. Yung ating kaligtasan ay hindi na maaagaw ng sino man. No one can separate us from the love of God through Christ Jesus Christ. And the Holy Spirit sealed it. Sinelyuhan niya ito, no? Ephesians 1:13. This is sealed of eternal security. We are now property of God. Malinaw po yan. No one can separate us from the love of God. Napakalinaw po niyan. Hebrews chapter 9, verse 12. We have eternal security. Ang dami pong talatang nagpapatunay na tayo po ay merong katiyakan at kasiguraduhan ng kaligtasan. Salvation, it will happen any moment. Ang kaligtasan kung magsisisi ka, kagyat mong matatanggap. Kung magtitiwala ka kay Kristo Jesus, kagyat mo itong matatanggap. It will happen any moment when you repent of your sin. When you repent na ikaw ay walang kakayanan para maligtas. Si Jesus lang ang daan, katotohanan ng buhay, wala nang iba. So, si Kristo lang ang sampalatayanan mo. Wala nang iba. Romans chapter 8 again, verse 11. This is the power of the gospel. The Holy Spirit dwells in us, inside us, stay us, to control the sin working in us. Ulitin ko po, Romans 8 verse 11.
Ito raw po ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ano ba yung Ebanghelyo? Ito nga ho yung pagkapako ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sampalatayanan mo ito, magkakaroon ka ng kaligtasan. Sabi niya, for this is the power of the gospel. The Holy Spirit dwells. Yung banal na Espiritu nanahan sa atin. Sa ating kaloob-looban, nanahan siya. That's why tinawag ko tayong knowing not that your body is the living temple of the Holy Ghost. Malinaw po yan. Meron kang banal na Espiritong matatanggap. Kakasi siya sa iyo. Mananahan siya sa iyo. Sabi niya, ang purpose, mananatili siya roon sa ating katawan upang magkaroon ka ng tamang ugnayan sa Diyos. No? Sabi kasi ang mga Kristiyano ay mga tao hindi marunong manalangin. Pero ang banal na Espiritu ay lumuluhod sa kanya sa paraang hindi natin kaya. So, yun ang Holy Spirit gumagabay sa atin. Ulitin ko po, no? This is the power of the gospel. The Holy Spirit dwell in us, inside us, stay us. To what? To control the sin working, upang kontrolin niya yung kasalanang ginagawa ng ating laman. Nakuha ninyo yun? Yun po ang ibig sabihin yan. Okay. Paano makukontrol yan? Yung kasalanan na sa ating buhay kung wala ka kay Kristo, wala kang katulong. Kawawa ka. Anong solusyon sa ating mga kasalanan? Sabi ho ng Romans chapter 7 verse 25, sabi ni Pablo, I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Anong solusyon? Sumampalataya ka kay Kristo. Yun po yun. Simple lamang po yun. Romans chapter 8 verse 7, kaya may battle, flesh versus spirit, live inside us. Kasi yung ating laman, yung banal na espiritu, lagi silang magkalaban. Of course, kung pinapakain mo ang iyong spiritual, mabubuhay ang iyong espiritu lagi, malakas siya. Pero pag pinapakain mo yung laman, sa pamamagitan na mga kasalanang kinukuha mo sa daigdig na ito, ginagawa mo, nag-aaway ho sila. Naintindihan mo natin. Kaya kawawa ka kung wala kang tagapagligtas na Kristo. Mamumuhay at pananahanan ka ng kasalanan hanggang sa hindi ka na makahulagpos sa kasalanan at kamatayan mo na yan, patungo na ng impyerno. So, naintindihan na natin yan. Romans 8:7, kaya nga may battle, flesh and the Spirit lives inside us. Romans chapter 8, we are not just free, but adopted of God. Hindi lang daw po tayo pinalaya sa kasalanan, kundi inampun pa ng Diyos. No? It is not a theological of God. Hindi raw po ito, ulitin ko po, it is not a theological aspect, but reality. Paano magiging theology yan? Literal mananahan sa iyo yung banal na espiritu. Literal yun, hindi yung theology. Literal yun. Okay, no? Hindi raw yan theological aspect, but reality. Because, na-born again ka. Matthew 26, the Holy Spirit lives in you. Romans 8 chapter, this is our identity. You did not choose your adoption. God chose you before the foundation of the earth. Ephesians 1:4. It is not theological knowledge. It is reality, brother, sister. Ulitin ko po, no? Hindi yan doktrinang tayo. Kundi realidad yan. Nangyayari yan sa isang tao kapag pag kinilala niya si Kristo bilang Panginoon niya at tagapagligtas ng kanyang buhay. Magaganap yun. God chose us by His own knowledge, not us. Pinili tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling karunungan at kaalaman.
hindi galing sa atin. Hello? Romans chapter 8, hindi tayo marunong manalangin. But the Spirit intercede us. He pray for us. This called divine conversation. Ulitin ko po, no? Hindi tayo marunong manalangin, but the Spirit intercede us. He pray for us. This called divine conversation. Hindi raw tayo marunong manalangin. Ibig sabihin, makalaman ng tao. Pero yung banal na Espiritu na nasa atin, nananalangin siya. Namamagitin siya sa Ama, sa langit, para sa atin. Ang tawag po dyan ay divine conversation. Yung meron kang banal na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. God Himself declare He never leave us nor forsake us. Romans chapter 8, no? Deklarado yun. He declared. Ibig sabihin, ginawa niya. He declared. He never leave us nor forsake us. Hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo pababayaan. Again, it is not a theological aspect. It is God's will. By His own will, He chose us. So, napakalinaw po yan. Ang Romans chapter 8 po ay, it is a guarantee. No matter what happen, all things will happen is for our good. You know? God called us according to His purpose. Nung tawag ka ng Diyos, nung tawagin tayo ng Diyos, may plano siya. Wala ka nang gagawin. Enjoy mo na lang yung buhay. Magkaroon ka ng peace of mind. Yung iba, ang daming pinagagawang gawin mo to, gawin to. Ang daming pinagagawa, mga perverted Christian. Napakaraming pinagagawa. Magbigay ka lang ikapo. At kung ano-ano pa. Yung ikapo nga, hindi naman para sa atin yan eh. Para yan sa mga Hudyo eh. At sa lumang tipan lang yan. Wala na yan sa bagong tipan. Bakit takot sila mawala ang ikapo? Eh kasi dyan sila nabubuhay eh. Pag hindi na nag-iikapo yung mga Kristiyano, paano na sila? Makakapagturo pa ba yan? Kaya nga sabi ng Biblia, the just live by faith eh. Kung talaga nabubuhay ka sa pananampalataya, hindi ka aasa sa mga ikapunang membro. Aasa ka sa Diyos. Misa aralin po natin ng tithes. Bigyan ko lamang po kayo ng example. Di ba sabi ng Malakias chapter 3 verse 10? Will a man rob God? How? In tithes and offering. Ibig sabihin, pinagnanakawan mo ang Diyos kapag hindi ka nagbigay ng ikapo. How many of us hindi nakakapagbigay ng ikapo? Ang dami ho. Dami ho hindi tapas sa ikapo. Di ba sabi, pag hindi mo binigay ang ikapo mo, magnanakaw ka. Eh, lahat ho ng magnanakaw, impyerno ang bagsak niyan. Nakakatupad ba ang marami o ang kabuuan ng iglesia sa pagbibigay ng ikapo? Hindi naman eh, marami ang hindi eh. O siyempre, pag hindi ka nakapagbigay ng ikapo, magnanakaw ka, buluso ka ng impyerno. Minsan naaralin po natin ang malalim na pag-aaral dyan, no? O, hindi yan ang topic kasi natin. Okay. Romans chapter 8, it is a guarantee, no matter what happen, all things will happen. Is for our good. God called us according to His purpose. May plano sa iyo ang Diyos. Diyos na mismo ang gagawa, kikilo sa iyo. Kaya nga, yung mga bagay na sinimulan niya sa ating buhay nang tayo makakilala sa Diyos, tatapusin niya hanggang sa kawakasan ng ating buhay. Ibig sabihin, paganda ng paganda ang buhay mo. Hello? Dahil ang Diyos mismo ang may plano sa iyo. Ang Diyos ang magpaplano ng iyong buhay kung saan Kanya dadalhin. So, just enjoy your life. No? Tahimik mo na ang buhay mo. Huwag ka na magsadong mag-isip pa. Enjoy your life. Okay? Okay. God define good. Pinaliwanag niya kung anong ibig sabihin ng good. God define good for our
success. Halinaw po yan, for our victory. Para raw po sa ating success, meaning magiging matagumpay ang buhay, magiging maayos. For our victory. No, sabi ng Biblia, you are more than conqueror. We are the conqueror. Sabi ho yan ng Diyos. Because Jesus died on the cross. He won the victory. 1 Corinthians 15, verse 51 and 52. He won the victory. Nagtagumpay na siya. And ang sabi po dyan, all things for good. Romans chapter 8 yan. Sabi, all things for good. Ibig sabihin po niyan ay success. Lahat ng bagay, ginagawa yan ni Kristo para mapabuti ang buhay mo. Para gumanda ang buhay mo. Ibig sabihin, nakadestino na tayo for our success. No? Yan ang ibig sabihin niyan, all things for good. No? Means success. Our future is secured and assured. Ang ating daw pong kinabukasan, future, ay sigurado na. Assured na ho yan. Ano? Napakalinaw po niyan. Romans 8 chapter is the greatest act of redemption of Jesus for our good. Ulitin ko po, Romans 8 chapter is the greatest act of redemption of Jesus for our good. Again, this is not theological uncertainty, but certain. This is not unshakable. This is unbreakable plan of God. This is declaration of certainty. Diyos mismo ang nag-declare. God is already performed. He already performed this before the foundation of the earth. God chose us. So kung pinili ka ng Diyos, tinalaga ka niya na, niligtas ka na niya, siya na bahala. Kaya nga, yung faith po ay, pagsandalo sa Diyos, ay yung kabuuan ng iyong pagkatao, isasandal mo sa Diyos. Siya na ang bahala sa iyo. No? He wants to secure us. Gusto niya masigurado. Ganyan po yung habag at biyaya ng Diyos sa atin, mga kapatid. That's why Romans chapter 8 is my favorite chapter in the whole Bible, in the whole books. Ito po yung paborito ko kasi napakalinaw po niya, no? Sabi niya, God's plan to us is to mold us in the image of His Son, Jesus Christ, no? Kaya ho, lahat yung nangyayari sa atin, mabuti man masama yan. Oho. Plano ho yan ng Diyos, purpose niya ho yan. For what? Para i-develop po yung ating katauhan, yung ating kabuuan. Nilagagan niya tayo ng pananampalataya para makasunod sa Kanya. No? Kaya nga yung nangyayari sa ating buhay ay lahat siyang kalooban ng Diyos. Plano na ho yan. Ano ho? Yan ang ibig sabihin niyan. For what? To mold us. Okay? Minumolde niya. Inuhubog niya yung ating buhay. Dito na po ako magtatapos. Our salvation is security. We're not alone. He never leave us, nor forsake us. In Him, we have peace. Ulitin ko po, no? Our salvation is secure. We're not alone. He never leave us, nor forsake us. In Him, we have peace. Ang ating daw po mga kaligtasan ay sigurado na. Tiyak na. Hindi raw po tayo nag-iisa. Kasama natin siya. Literal. Si Kristo Jesus. He never leave us nor forsake us. In Him, sa pamamagitan niya, meron na tayong kapayapaan. So, bakit pa tayo nag-aalala sa buhay?
Kung kasama natin si Kristo, we have peace. So, enjoy your life. I-enjoy mo na ito. Magsaya ka na. Alam niyo po, muli kung babanagin po natin ang sitwasyong nagaganap ngayon sa daigdig, palagay ko po ay talagang malapit na dumating ang Panginoon. Ang tanong po ay, kasama ka ba sa maliligtas? Sana walang pagdududa na ikaw ay makasama sa langit at maligtas sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Muli, magandang umaga po sa ating lahat at pagpalain po tayo ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po muli sa umagang ito. Tinuruan mo kami ng iyong mga salita at nakita namin ang iyong pagmamahal sa amin, ang iyong pagliligtas, ang iyong pagkalinga. Salamat po, O Diyos, sa aral na ito. Sa ngalan po ng aking Panginoong si Kristo. Amen. God bless po at pagpalain po kayo ng Diyos. Amen.